So mga kaparokya, hot topic po ngayon ang dating Dabarkads na si Anjo Iliana at nalaman po natin na napakababaw po ang naging dahilan nito para tirahin ang legendary trio, ang Tito Vic and Joey, ang Eat Bulaga. Partikular nga po mga kaparokya, si Senate President Tito Soto. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pag-subscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin na sa gayon ay mas dumami po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. By the way mga kaparokya, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Sa mga hindi po nakakaalam, ang kinokontent po natin mga kaparokya ay yung online viewership ng dalawang pananghaliang programa which are yung Eat Bulaga at ang Eat Showtime. And of course mga kaparokya, ang butihing mayor po na si Mayor Vico Soto. So again mga kaparokya, hindi po ako taga Pasig, I'm from Quezon City, pero ang content po natin ay walang iba rather kundi ang City Mayor of Pasig na si Mayor Vico Soto dahil sobrang kinabibiliban po natin yan. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin kundi si Anjo Iliana at ang kinasangkutan nito against the legendary trio, ang Eat Bulaga at si Tito Soto. So yun nga po mga kaparokya, hot topic at talk of the town nga po ngayon ang dating Dabarkads na si Anjo Iliana. So para sa akin mga kaparokya, napakababaw na ang dahilan nito para matrigger at siraan ang mga dating katrabaho nito sa Eat Bulaga na sina Tito Vic and Joey. Partikular nga po si Tito Soto. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa napanood natin ay ang dahilan pala kung bakit na-trigger ang dating Dabarkads na si Anjo Iliana ay dahil daw po sa mga vlogger or trolls nga po ni Tito Soto na kung saan mga kaparokya ay tila binabash daw po ito sa kanyang live, sa kanyang TikTok account. So yun nga mga parokya, paano mo mapapatunayan na may trolls si Tito Soto? Gayong alam naman po natin yung mga vlogger po ng Tito Vic and Joey or ng Eat Bulaga ay nasa side po mga kaparokya ng Pangulong Bongbong Marcos. Halos sa lahat po or karamihan po ng vlogger ng Eat Bulaga ay nasa side nga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya dapat mga kaparokya ay masanay na siya kung iba siya dahil ayon nga sa napanood po nating content nito or video nito ay side nga po siya ng DDS. Halang mga kaparokya, hindi po maganda ang mga pinagsasabi nito against kay Tito Soto at sa Tito Vic and Joey at sa Eat Bulaga. Ayon nga po dito mga kaparokya ay meron daw sindikato sa Eat Bulaga at meron daw pong pakawalang trolls si Tito Soto, which is for me mga kaparokya ay talagang marami lang pong netizen ang mangbabash or yung ipagtatanggol si Tito Soto dahil nga po mga kaparokya sa libo-libo or milyong-milyong supporters ng Eat Bulaga at ng Tito Vic and Joey. Dapat kung pumasok ka sa mundo po ng vlogging ay expect mo na may mangbabash sa'yo lalo pat nasa side ka ng mga Duterte. So bukod pa po mga kaparokya sa trolls na sinasabi nito at yung sinasabi nitong mga kaparokya na kailangan daw po maglabas ng resibo si Tito Soto patungkol sa mga pinag-aaral nito or yung mga scholarship nito, para sa akin ay wala na pong pakialam doon si Anjo Iliana. Kumbaga sino siya para pakitaan ng resibo ni Tito Soto? Kumbaga mga kaparokya, responsibility na nga po yun ni Tito Soto at labas na po siya doon. At meron naman pong pinapakita sa kanyang social media account si Tito Soto na resibo na nagpapatunay na inilaan niya ang kanyang sweldo bilang senador sa mga scholarship or sa mga pinag-aaral nito. Pero ang pakitaan siya ng resibo, sino siya? Sino siya para pakitaan ni Tito Soto? Alam niyo mga parokya, may problema na po ata sa pag-iisip si Anjo Iliana. Tingin ko mga parokya, si Anjo Iliana ay talunan
sa buhay. Yung tipong frustrated na po siya sa buhay at nandadamay na lamang po. At yun nga po mga parokya, may another revelation na naman po siya na kung saan ayon dito kay Anjo Iliana ay may kabit daw po si Tito Sotto since 2013. At ayon dito ay sa kanya pa raw po pinadaan ni Tito Sotto. So kung 2013 mga kaparokya, that issue was about a decade ago, 2013 or something, ibig sabihin ay konsentidor ka. Kumbaga kinonsinti mo ang ginawa ni Tito Sotto. At kung may kabit man si Tito Sotto, anong connected niyan sa nangyayari po sa kasalukuyang corruption sa bansa? Who cares? Kung may kabit man po si Tito Sotto. Ako bilang tagahanga ni Tito Sotto ng Tito Vic and Joey, kung may kabit man siya, anong pakialam ko? Diba? Nga lang mga kaparokya, yung revelation nito, ang problema dyan mga kaparokya ay yung pamilyang maaapektuhan po ng sinabi ni Tito Sotto. Yung mga apo, yung anak, yung asawa, yun ang apektado sa mga ni-reveal ni Anjo Iliana. Kung may akusasyon siyang tulad ng may kabit si Tito Sotto na pinagsabay daw po ni Tito Sotto at ni Bossing yung girlfriend nito, at yung patungkol nga po sa dating director ng Eat Bulaga na si Bert De Leon na kung saan ay pinulitika daw, kung hindi po ako nagkakamali ay pinulitika daw para matanggal ang dating director ng Eat Bulaga na si late Bert De Leon. Ang director po ngayon kasi ng Eat Bulaga mga kaparokya ay si Pochi Rivera if I'm not mistaken, at si Bert De Leon po mga kaparokya ay namatay na po. Kung hindi po ako nagkakamali ay noong post or pre-pandemic or post-pandemic nung namatay po si Bert De Leon. At sino siya para kausapin or para iyakan ni Bert De Leon? Di ba mga parokya, kung may problema ang magkakaibigan na yan, for sure nag-uusap yung mga yan. Inaayos na kaagad nila ang kanilang problema. Dahil si Bert De Leon at ang Tito Vic and Joey ay simula't-simula na buo ang Eat Bulaga. Bago pa man or prior sa pagbuo ng Eat Bulaga ay magkakaibigan na po ang bumuo ng Eat Bulaga. Si Bert De Leon, ang Tito Vic and Joey, si Tony Toviera, magkakaibigan na po yan. At sino siya para iyakan ni Bert De Leon at kumbaga magsumbong or magsabi sa kanya ng hinaing against sa mga bumuo ng Eat Bulaga? Diba? Pati yung asawa idadamay. Paano kung idinaya ng asawa ni Bert De Leon? Di napahiya siya. Alam mo, Anjo Iliana, kung meron kang problema sa pamilya or sa buhay, wag ka nang mandamay. Pati personal na buhay ng tao ay inuungkat mo pa. Pas na yan eh. Kumbaga para sa akin, yung mga tao ngayon, hindi na iisipin ng ganyang issue, mas iisipin yung maanomalyang nangyayari dito sa ating bansa. Yung korupsyon na nangyayari. Isipin mo mga kaparokya ang nangyayari sa Cebu ngayon. 'Di ba? Dahil sa korupsyon, tingnan nyo ang nangyayari. Sobrang binaha sila. Yun ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Hindi yung dinadivert mo yung issue ng korupsyon. Mga parokya, kung hindi po tayo nagkakamali, dahil napanood po natin yung isang interview nito before na si Anjo Iliana po ay staff ni Senator Jinggoy Estrada na isa po sa nasasangkot sa anomalous flood control. Connected po ba si Senator Jinggoy Estrada sa ginagawa po ni Anjo Iliana? I don't think so. Hindi ko po alam yan. Kung meron man pong nakakaalam, yan po ay walang iba kundi si Anjo Iliana. Kumbaga, wala kumukuha ng simpatya si Anjo Iliana dahil sa narinig po natin mga kaparokya ay tatakbo daw po or parang tatakbo po si Anjo Iliana bilang senador. But anyway mga kaparokya, pinakita lang po dito ni Anjo Iliana na napaka-immature niyang tao, walang delikadesa, napaka-plastic. Isipin mo, 21 years kang nasa Eat Bulaga, tapos may nakita ka na palang anomalya sa nasabing noontime show. Tapos ngayon ka pa magsasalita pagkatapos mong pakinabangan, pagkatapos kang tulungan ng noontime show na Eat Bulaga. And of course, hindi naman po mabubuo ang Eat Bulaga kung hindi sa
Tito Vic and Joey na sila naman po talaga ang naging haligi. Kaya malaki ang naitulong ng Tito Vic and Joey sa karir ni Anjo Iliana. Ito yung mga taong walang pinagkatandaan mga kaparokya. Yung tipong babaliwalain yung pinagsamahan ninyong magkakaibigan dahil lang sa paniniwala sa politika. Dapat kung politika, politika lang. Huwag nang isama yung personal na buhay. Yan ang hirap eh. Yan ang mahirap mga kaparokya sa taong papalubog. Kasi ang Tito Vic and Joey at ang Eat Bulaga mga kaparokya ay kahit ganyan na po ang edad ng mga yan ay still nasa mataas pa rin po. Nasa rurok pa rin po ang legendary trio. Paupo-upo na nga lang eh. Kumbaga, kahit nakaupo lang sila ay kumikita pa rin ang Tito Vic and Joey. Ganyan po ka-relevant ang legendary trio. Kung kaya nagpapaka-relevant din po si Anjo Iliana using the legendary trio. So talagang kung gusto mong sumikat mga kaparokya, tirahin mo ang Tito Vic and Joey, malamang sa malamang sisikat ka. At yan nga pong ginagawa ni Anjo Iliana. Mahirap maging kaibigan to si Anjo Iliana. Alam nyo parang parang hindi lalaki mga kaparokya. Alam nyo mga parokya, karamihan sa ating mga lalaki, mas pinipili na lang na manahimik kapag may problema eh. Yung tipong hindi po pwedeng pagkatiwalaan mga kaparokya, lalo na yung mga lihim. Kung hindi kayo nagkasundo mga kaparokya, kung ano-ano pala sasabihin, mahirap maging kaibigan yung gantong tao. Kaya mapag-iisip ngayon mga kaparokya, yung mga kaibigan nito, at lalo na sa showbiz industry, nako, maapektuhan yung pagiging artista nito. Lubog na nga, laos na nga, lalo pang lalaos dahil sa ginawa nito sa Tito Vic and Joey. So mangbabanta ka pa, pinagbantaan mo pa si Tito Soto pa, pinagbantaan mo, sino ka? 'Di ba? Ngayon, kung may pangbabanta ka, pakita mo, magpruweba ka, maglabas ka ng pruweba sa mga pagbabanta mo kay Tito Soto. Kung may akusasyon ka, kung may revelation ka, ipakita mo yung ebidensya or magsampa ka ng kaso against them or else sila ang magsasampa ng kaso against you. Kaya, grabe, napaka-plastic, walang delikadesa, walang pinagkatandaan, walang utang na loob siguro mga kaparokya kasi ang utang na loob para sa akin mga kaparokya kapag pinagtrabahuan at pinaghirapan mo naman yung trabaho mo is para sa akin ay hindi na utang na loob yan. Siguro mga parokya malaki ang naitulong talaga sa karir ni Anjo Iliana ng Eat Bulaga at ng Tito Vic and Joey. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol nga po dito? Paki-comment man po yung reaction at opinion nyo patungkol nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.